Hello po, muli magandang hapon sa ating lahat at narito tayo muli ay mag-aaral ng salita po ng Diyos. No? Naway samahan po ninyo ako sa pag-aaral na ito at maging kapakinabangan po ng ating pananampalataya sa daigdig na ito. Okay? At bago po tayo magsimula ay huwag po natin yung kalimutan ang mag-subscribe, follow, share, and like para patuloy tayong patuloy po natin mailaganap ang salita at mga aral ng Diyos. Okay, no? Huwag niyo po niyong kalimutan ang subscribe, follow, share, and like. At sa YouTube channel po natin ay meron din po tayo doon. Huwag niyo pong kalimutan ang subscribe, follow, and share. Ang ating pong YouTube channel ay Pastor Dusty, abbreviation po ng Pastor, at capital DHUSTY, Pastor Dusty. So lalabas na po yung ating mga katuruan doon. So, huwag niyo po yung kakalimutan, mahalaga po yun sapagkat ay kalakasan ko rin naman at para ako po ay makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon sa pagbabahagi, no? Okay, isa pa, kung hindi po kayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, para na rin po kayo nakapagbahagi ng salita ng Diyos dahil sa subscribe, follow, and share, and like na ginagawa po ninyo. So, huwag po ninyong kalimutan yun. Ikalat po ninyo ang aral na ito. So, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa hapong ito. Muli ay meron po kaming pagkakataong aralin ng iyong salita at matuto at madagdagan ang aming karunungan, kaalaman at lumakas ang aming pananampalataya at pagkilala sa iyo at tuluyang magamit mo sa iyong ubasan na nag-aakay ng mga kaluluwa sa iyong paanan. Nama, salamat po sa iyo. Hallelujah. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Atin pong aaralin yung pamagat po ng ating aralin ay paano ibahagi ang ebanghelyo. Paano raw natin may ibabahagi ang gospel, no? Ang salita po ng Diyos. Ito po ang tinatawag na understanding the gospel. Okay. Understanding the gospel. Sa Biblia ay matatagpuan po natin ang ating teksto sa Romans chapter 16 verse 1. Si Pablo po ang nagsasalita dito. Sabi po niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Salungguhitan po ninyo sa inyong Biblia yung salvation po, no? To everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Sa Tagalog po, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay, no? Bakit po natin ito tinatalakay? Alam niyo po, tayo po ang kumbaga tayo po yung kamay ng Diyos upang ang ebanghelyo ay lumaganap sa salita sa sangkatauhan. Utos po yun ng Panginoon, mandate. Pag sinabing mandate ay pautos. Sabi niya sa sa Matthew 28 verse 18 hanggang 20, sabi po ron, "Go ye and preach the gospel, teaching them, baptizing them, train them, and turuan silang sumunod sa lahat ng mga bagay na ipinag-uutos." No? So, tinupad po yun ng mga disipulo, ng mga apostol. Tinupad po yun ng maraming mananampalataya. Ang tibayan ay naborn again ka. Naborn again ng maraming tao. Ibig sabihin, nakarating sa atin ang ebanghelyo. So sa ating kapanahunan naman, dumating ang kaligtasan, naligtas tayo. So kailangan mo rin ipasa, ihayag ang salita ng Diyos. Yan ay hindi ikahinihingan na
na na hindi mo gawin. Bagkus ang sabi diyan ay gawin, no? Sabi, lumayo kayo. Meaning, pautos, mandate, ano ho? Yun po ang sabi. Bakit? Kasi tayo po yung galamay ng Diyos. Kumbaga sa bubungan, yung alulod, kita niyo yung alulod? Okay, no? Sinasalo niya lahat ng tubig, tapos ay dumadaloy doon sa dapat niyang patunguhan. So tayo po yung alulod, tayo po yung gagamitin ng Diyos. Take note po, ang bawat Kristiyano ay meron siyang authority, meron siyang kapangyarihan. Bakit? Kasi mismo ang Diyos ang gagamit sa iyo upang ipangaral ang ang salita ng Diyos sa ikaliligtas ng maraming tao. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, isalangguhitan po ninyo yung salvation. No? Ibig sabihin, ikaw, kapag pinapangaral mo ang salita ng Diyos, ikaw ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. It is a great privilege to us, no, to win soul sa daigdig na ito, no. Sabi ho ng Biblia ng Lucas 11, for what shall it profit a man if he gain the whole world and then he loses his own soul? So napakahalaga po ng kaluluwa. Walang pakialam ang Diyos sa daigdig, sa buong mundo, sa yaman nito. Ang pinakikialaman, ang pinahahalagahan ng Diyos ay ang kanyang nilikha, ang kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. So, kaya po may pag-uutos na ganito upang maisalba natin ang mga kaluluwa gaya ng pagsalba sa atin ng Diyos nung tayo'y makarinig ng Ebanghelyo. Okay. So, bakit hindi natin dapat ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Ulitin po natin yung ating teksto, no? Sabi po sa English, ang ganda po, no? Or I am not ashamed. Ibig sabihin, no? Yung ashamed, ang pagkakasulat po niya ay with ed, past tense. Ibig sabihin, laganap na. So, papasok ka na lamang sa pag-aaral, sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa iba. No? Dapat huwag ka raw mahiya, huwag mong ikahiya, no? Dapat ay ang ibig sabihin nito, kasi kaya ko binanggit yung ed, past tense, ibig sabihin kapag Kristiyano po tayo, born again na po tayong matagal, ay normal na sa atin yung inuusig. Normal na ho yung tayo po ay inaalipusta sa pangalan ni Kristo Jesus kapag tayo po ay naghahayag ng kanyang salita. Normal na po yung nakakarinig tayo ng mga hindi tamang pananalita. No, dapat ma-immune na raw tayo sa mga ganong sitwasyon. Bakit po? Ang dahilan ho kasi ay hindi ka taga sanlibutan. Lingwahe nila yon, ugali nila yon, ang mag-alipusta ng tao. Kaya sanayin mo na ang iyong sarili, i-immune mo na ang iyong sarili sa mga bagay na ito sapagkat ikaw ay lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, tinawag ng Diyos. Kaya masanay ka na sa ganong kalalagay sapagkat hindi ka taga sanlibutan. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ibig sabihin, no, kapag inihahayag mo yung salita ng Diyos, merong dumadaloy na kapangyarihan sa iyo na inihahatid mo ang ebanghelyo sa ibang tao at kapag ito ay naligtas, okay, napakaganda pong pangyayari sa buhay yan ng isang mangangaral o isang mananampalataya. Okay, sabi niya, no? It is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first and also to the Greek. No? Makapangyarihan ang salita po ng Diyos. Okay, no? Sabi po ng Biblia, my words will not turn to me void. Sabi po ng Biblia yan sa Jeremiah, no? Ang aking mga salita ay hindi babalik ng walang kapakinabangan. Ibig sabihin,
Kapag tayo po ay nagtanim, aani po tayo. Magbubunga yung ating mga ginawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, my word will not turn to me void. Hindi pwedeng walang pakinabang yung salita ng Diyos. So, ang bahagi ho nating mananampalataya ay ibahagi lamang ang ebanghelyo. Ang Diyos na, ang Banal Espiritu na ang gagawa sa tao upang siya'y maligtas. Kasi yung salita ng Diyos na ihahayag ho natin, ito yung magkukumbik sa kanilang puso upang sila'y mag-respond. So kung walang gagalaw, walang kikilos na maghahayag ng salita ng Diyos, paano makukumbik ang tao? Paano sila magre-respond sa Diyos? Paano nila maririnig ang salita ng Diyos kung walang maghahayag, no? Sabi ng salita ng Diyos, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So paano sila makakapakinig kung wala namang isinusugo? Okay, no? Tayo po ay matagal lang sinusugo, kaya lang nagiging manhid ho tayo. Ayaw nating mangaral, ayaw nating i-share ang salita ng Diyos sa pamilya, sa kapatid, kamag-anak, office mate. Alam niyo po, meron po tinatawag masakit yung salitang ito, no? Sometimes ho kasi maraming Kristiyano na ho ngayon ayaw ng mangaral. Tamad na. Minsan nga, nahihilig sila sa mga bagay ng daigdig. Ang tawag po dyan ay mga bully-proof Christian. Alam niyo ba yung mga bully-proof Christian? Ang ibig sabihin ho niyan ay hindi na yan tinatablan ng aral. Hindi na sila sumusunod. Pag hindi sumusunod sa aral ng Diyos, ang isang so-called born again, yan ay bully-proof Christian. Hindi na tumatalab yung aral sa kanya. Manhid na siya. Ayaw niyang kumilos para ipangaral ang salita ng Diyos. Kapatid, sabi ulang Biblia, yung dugo ng bawat tao, sabihin yung mga bawat tao sa paligid mo, hahanapin ng Diyos yung kanyang dugo sa iyong mga palad. Sabi niya sa Jeremiah, hahanapin sa atin palad yung dugo ng mga taong ito. Ibig sabihin na kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos. So, wag ho tayong maging bully-proof Christian. Yung hindi na tayo tinatablan ng aral, hindi na tayo tinatablan ng sermon, tinatamad na tayong gumawa ng gawain ng Panginoon, ayaw na nating manalangin. Ang tawag po dyan ay mga bully-proof Christian. Tinamad na. Okay? So, nawa ay magsilbi itong kalakasan sa inyo. Wag po kayong magalit dahil kailangan natin buksan ang ating mga damdamin sa panawagan ng Diyos. Kasi nga, sabi ko po sa inyo kanina, tayo po kasi yung galamay ng Diyos. Tayo po yung alulod. Tayo po yung gagamitin. Okay? Para ipangaral ang salita ng Diyos. Balik tayo sa ating tanong. Bakit hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo? No? Bakit kailangan nating ibahagi ito? Una, kung kayo po may mga ballpen at lapis, sulat po ninyo. No? Una, the gospel, it is the power of God for salvation to everyone that believe. Ito raw ang kapangyarihang kumikilos at babago sa buhay ng tao, sa bawat mananampalataya, sa tuwing inihahayag natin ang salita ng Diyos. Kapangyarihang ito sa kanila na baguhin ang kanilang buhay. The gospel, it is the power of God for salvation to everyone who believes. Pangalawa po, tayo ay tinawag para sa pangangaral o ipangaral ang salita ng Diyos. Ito po yung tinatawag na our testimonies. One of our testimonies of being born again is we share the Word of God. Kasi kung naranasan mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng makulong siya sa iyong sarili. Kailangan lumabas yan. Sabihin, by the fruits you will know them. Lalabas at lalabas yung biyaya ng Diyos na natanggap mo, yung kaligtasan. Of course, ipagmamalaki mo na ikaw ay ligtas. Pinatawad ng Diyos. Ipapatotoo mo ito. Yan po yan.
Kaya kailangan ang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang nakakalungkot po ngayon, maraming testimony ay puro prosperity. Salamat, binigyan ako ng bagong bahay, bagong kotse. Salamat, mayroon kaming pera, mayroon kaming... Hindi po yan ang hinihinging testimony. Ang hinihinging testimony ng Biblia ay yung naibahagi mo yung salita ng Diyos at nagkaroon ito ng kapangyarihan sa isang taong binabahaginan mo na siya ay naligtas. Yun po ang totoong testimony. Okay, na ikaw ay totoong born again. Yun po yan. Okay, pangatlo po, it is insulting to Jesus if we succumb to the fear of insult. Anto, medyo malalim po ito, no? Ulitin ko po, no? Pangatlo, it is insulting to Jesus if we succumb to the fear of insult. Ano ibig sabihin ng succumb? Yung S-U-C-C-U-M-B, succumb to the fear of insult. Ito raw po yung ang hinihingi ng talata ay ang ibig sabihin, huwag tayong matakot. Huwag nating ikulong yung kapangyarihan ng Diyos sa ating sarili. Palayain mo siya, ilabas mo siya, ibahagi mo siya. Okay, diba? Nakita na ba kayo ng isang ibon na ikinulong sa hawla? Okay. Diba? Kadalasan malungkot siya. At sometimes dumarating sa namamatay yung ibon kasi nakakulong sa hawla. Subukan mo siyang pakawalan. Lilipad yan, sisigli yan, at magiging masaya. Marami yung Kristiyano ngayon, ikinukulong yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Ayaw niyang pakawalan. Kaya sabi ng ating aralin, huwag tayong matakot. Si Kristo nga, hindi siya nahiya Hindi siya natakot No? Hinubaran nga si Kristo Yung kanyang balabal ay pinagsugalan pa ng mga tao. Hinagupit siya. Hindi niya kinahiya. Hindi siya natakot. Iligtas lamang ang sa kanya isasampalataya. Iligtas lamang niya ang mga tao na kanyang nilalang sa kanyang wangis. Sabi po yan ng Isaiah 53. Diba? 53 verse 3 hanggang 7. Siya ay binugbog. Inalimura. Sabi pa nga ng Biblia sa mababaw na salin na siya ay dinuraan. No? Hindi niya ba yan naisip? Ginawa niya ni Kristo upang maligtas ka at ngayon naligtas ka na. Ayaw nating kumilos. Are you a bulletproof Christian? Manhid na ba tayo? Ano, wag tayong maging manhid. Nangangailangan po ang maraming tao ng kaligtasan ng salita ng Diyos. Kailangan nilang marinig. Okay? Ulitin ko po yung pangatlo. It is insulting to Jesus if we succumb to the fear of insult, no? Ang ibig sabihin pa niya na ay insulto sa Panginoon na hindi mo ibahagi ang kanyang aral, ang kanyang salita. Sapagkat mismo siya ay nagbahagi ng salita ng Diyos, mismo siya ay binigay niya yung kanyang buhay. Tapos ikaw ayaw mong humayo. Ayaw mong ipangaral ang salita ng Diyos. Tapos ikaw ay nahihiya, natatakot, nagwo-worry, baka mahiya. Hey, brother, sister, si Jesus Christ, hindi niya ikinahiya. Si Pablo sabi niya, for I am not ashamed to teach the gospel for the salvation. It is the power of salvation to the Greek and to the Jew. Ibig sabihin niya, kaya binanggit po yung Greek, mga Grego, mga taong Grego. Ang Gentile, yan ay binubuo po yan ng maraming bansa. Ibig sabihin, hentil, hindi ligtas. Binubuo yan ng Amerika, Korea, Pilipinas, lahat. Ibig sabihin, labas sa bansang Israel, ang tawag purong Gentile. Kaya nga sabi ng Matthew 28, go ye and preach the gospel to whole nation, sa buong bansa, sa buong mundo. Okay, yan po yan. Sa lahat ng Gentile, sa lahat ng hentil. Okay?
Alam niyo ba, salamat ho tayo sa Panginoon sapagkat nakarating sa atin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Pablo na ginamit ng Diyos. Kasi ang kaligtasan ay hindi naman para sa atin eh. Okay? Para yan sa mga Israel lang. Wala tayong kinalaman sa Diyos. Mangmang tayo dyan. Alipin tayo ng kasalanan. Hindi tayo bahagi ng kaligtasan. Pero nahabag ang Diyos, ipinarating niya ang Ebanghelyo sa atin sa pamamagitan ni Pablo. At ngayon nga, born again ho tayo. Ibig sabihin, taglay natin yung kapangyarihan ng kaligtasan sa ating mga buhay. Okay. Huwag natin ikahiya ang salita po ng Diyos, no? Kasi insulto yan sa Panginoon. Okay. Insultong malaki yan sa Panginoon kapag ikinahiya mo ang salita po ng Diyos. Pang-apat, ang kaparaanan para maligtas ay, ulitin ko po, no? Ang kaparaanan para maligtas ng tao ay ang marinig nila ang Ebanghelyo. Okay, buksan po natin ang Romans, no? Romans chapter 10, verse 12. Okay. Romans chapter 10, verse 12. Ito po ang sabi. Hanggang 18 po yan. Ano? Sabi niya, for there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisatawag. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano sila tatawag kung hindi ka hayop? Paano sila tatawag kung hindi mo ipapaalam ang salita ng Diyos o ipapangaral? Kaya nga, nasa iyong kamay, nasa ating mga kamay, ang kaparaanan ng maraming tao para maligtas. Tayo po yung galamay ng Diyos. Tayo po yung anak ng Diyos na siyang gagamitin para sa kanila. And yet, para tayong mga bulletproof Christian. So, sana wag po tayong ganun. Ano po? Ibahagi po natin ang salita po ng Diyos. Verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without preacher? Okay, no? Paano na maniniwala sila? Paano sila makarinig? Kung walang mangangaral, kung hindi mo ipapangaral ang salita ng Diyos. Okay, no? Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? No? Paano sila sasampalatayan? Paano sila sasampalataya kung hindi mo ipapangaral? Habang hindi natin ipinapangaral sa isang tao ang kaligtasan ng Ebanghelyo, sila ay walang pananampalataya sa Diyos. Tawag po dyan, they are sterile of faith. Mga baog yung kanilang pananampalataya, although meron silang Diyos na tinatawag. They are sterile. Ibig sabihin yan, baog. Walang ugnayan sa Diyos. Walang pagkakilala. Kaya kailangan nila ang ipangaral at iparinig sa kanila ang Ebanghelyo. Verse 15. And how shall they preach except they be sent? Okay, itong mahirap, no? Isinusugo na tayo, ay hindi pa natin alam. Matigas pa rin yung ating puso. When you hear the gospel, sabi ho ng Biblia, ibig sabihin yan, panawagan na yan. Narinig mo, dumating na sa iyo ang panawagan. Okay? When you hear the gospel, this day is the day of your salvation. Yun ay naganap nung ikaw ay naligtas. Kaya kailangan mo rin i-apply ito sa kanila. Nung marinig mo ang gospel, naligtas ka. At kailangan mo rin itong i-apply sa mga tao na dapat makarinig ng salita ng Diyos. Verse 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Sino raw maniniwala sa atin? Sabi ni Isaiah, sabi niya, verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Wag mo nang questionin kung makikinig sila o hindi. Ang mahalaga, marinig nila. The important things para maligtas sila ay marinig lamang nila ang salita ng Diyos. No, wag mo nang pakialaman nyo, maliligtas ba sila o hindi, mananampalataya ba sila o hindi, maniniwala ba sila o hindi. Wag mo nang questionin yun. Kasi ang Holy Spirit, ang Diyos mismo, ang kikilos sa kanilang puso dahil may narinig na silang salita ng Diyos. Okay? Yun po yun. Wala tayong kinalaman kung maliligtas ba ang tao o hindi dahil tayo ay nangaral. Wala tayong kinalaman sa kanilang kaligtasan. Diyos lamang ang may kakayanang magligtas sa kanila. Ang bahagi natin ay ibahagi lamang ang salita po ng Diyos, ang gospel. Last, verse 18, but I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Tatapot sinasabi ko, hindi baga sila'y nangakinig? Oo, tunay nga, ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa mga dulo ng sanlibutan. Pasino ninyo, no? Lumaganap ang salita ng Diyos dahil merong nangangaral, dahil merong ginagamit ang Diyos. You know? Ilagay ho natin yung ating mga sarili na ipagamit natin ang ating buhay sa Diyos. Napakahalaga po niyan. Okay. Notice po, yung mensahe na sasabihin natin sa mga tao, ito ang magliligtas sa kanila. Ulitin ko po, no? Yung mensahe na bibitawan natin, pakakawalan natin, sasabihin natin sa mga tao, ito yung kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa kanila. Ay ayaw mong sabihin, paano maliligtas? Diba? Biblical po itong sinasabi, hindi ko po kayo sinisermonan. Ito talaga ang approach dito. Kaya nga ang ating aralin paano ibahagi ang ebanghelyo? Ito po yung tinatawag na understanding the gospel. Kaya mo hindi ibinabahagi ang salita ng Diyos, ang gospel, ang dahilan, hindi mo nauunawaan na ikaw ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo na iyong narinig. Kung ito ay nauunawaan mo, mainit kang mangangaral ang salita ng Diyos, mainit kang magpapatotoo. Dahil hindi mo naunawaan, hindi mo ginagawa. Okay? This is not a sermon. This is a biblical study about understanding the gospel. Okay? So, maganda po yan. Okay. Ulitin ko po, no, yung mensahe na sasabihin natin sa mga tao, ito ang magliligtas sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng gospel. Okay? Ano ba ang gospel? Ang gospel ay ito yung si Kristo namatay, si Kristo na buhay, si Kristo babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo po ang kabuuan ng para sa katubusan ng tao. Okay, no? Paniwalaan mo at dapat paniwalaan ng mga tao yung tinapos na gawain ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Tetelestai, tapos na. Ibabahagi na lamang ang kaligtasan upang ang sino mang sa kanya isasampalataya, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yan po yan. Now, punta ho tayo sa ating application. Okay. How can we courageous to proclaim the gospel? Paano raw po tayo magiging masipag, matapang, courageous na iproklima ang ebanghelyo? Paano? Paano yung step na gagawin natin para ibahagi ang salita ng Diyos? Number 1. Okay, sulat po ninyo sa inyong mga papel, no? Sa inyong mga notes. Number 1. Know of the gospel
Ulitin ko po, no? Number 1, know what to say, have a solid grasp of the gospel message. Ulitin ko po, no? Know what to say, have a solid grasp of the gospel message. Alamin mo kung ano ang pinakasolidong sabihin na pinakasolidong ebanghelyo. Mensahe, ibig sabihin, kung alam mo ang gospel, alam mo ang mensahe. Pag hindi mo alam ang gospel, hindi mo alam ang mensahe. Ano ang gospel? Ni Kristo namatay, nabuhay at babalik sa wakas ng panahon. Sampalatayanan ito ng tao, maliligtas siya. Paniwalaan ito ng tao, maliligtas siya. Paano ito makararating sa kanila? Sa pamamagitan natin, ibahagi ang salita ng Diyos. Know what to say, had a solid grasp, G-A-R-S-P, grasp, no? Of the gospel, no? Kunin mo ang mensahe ng totoong ebanghelyo. Si Kristo namatay at binayaran ang ating mga kasalanan. Just simple as that, ano? Simple lamang po. Ibahagi sa kanila. Alam mo ba, si Kristo namatay para sa ating lahat? At ang kamatayan ni Kristo ay kayang tubusin, kaya kanyang palayain sa iyong mga kasalanan. At magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tinapos na ito ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Just simply, no? Very simple lamang po. Ang siste, kahit simple hindi natin magawa. That because takot tayo. Bakit takot? Hindi alam ang ebanghelyo, hindi alam ang gospel. Okay? Kung alam mo ang gospel, hindi ka mahihiya. Okay, next. Okay, pangalawa, say what you know. Sabihin mo kung ano ang iyong alam o nalalaman patungkol kay Kristo, patungkol sa kaligtasan. It is our responsibility to say what we know. Responsibilidad na po natin. Kung ano ang ating nalalaman ay dapat nating ihayag, iparinig, ihatid sa kanila upang makatanggap sila ng kaligtasan. Again, I repeat, say what you know. Sabihin mo kung ano ang iyong nalalaman. It is our responsibility to say. Responsibilidad natin ito. What we know, at kung ano yung ating nalalaman, responsibilidad po natin yan bilang mananampalataya. Sabihin mo kung ano ang iyong alam patungkol kay Kristo. Sino si Kristo? Yan po yan. Okay? Kasi kung hindi natin papakilala si Kristo, aagawin sila ng demonyo. Ang dami na nga ho naagaw eh. Diba? Di ba pumunta na nga sa kulto, may nangangaral si Kristo'y tao. Diba ang dami doon? No? Tinuturo nila si Kristo'y tao. Kawawa, naligaw na sila dahil isa sa dahilan, hindi natin na ipangaral ang salita ng Diyos. No? Yan po yan. Pangatlong, trust the Spirit. It is the responsibility to convert the heart of the people. No? Magtiwala raw po tayo na ang banal na Espiritu ang siyang magkukumbik upang ang tao'y mag-response sa panawagan ng mga salita ng Diyos na inihayag mo sa Kanya. So bahagi lang talaga natin ay ibahagi ang salita ng Diyos. Banal na Espiritu na ang kikilos upang sila tumugon sa panawagan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Okay. Trust the Spirit. It is the responsibility to convert the heart of the people. Ang trabaho natin ay ituro lang ang gospel. Okay. Hindi tayo ang magko-convert. Trabaho ng banal na Espiritu ang mag-convict sa tao. Okay. Paano sila makukumbik? Walang nangangaral. Ayaw nating ipangaral. So, para sila makakumbik, kailangan may mangaral at may magsabi ng ebanghelyo sa kanila. Ayan po yan. Okay.
Ano ang gospel? Ulitin natin. Ang gospel, what is gospel? The Apostle Paul tells us exactly what the gospel is. Okay, ulitin ko po, no? Ano ang gospel? The Apostle Paul tells us exactly what the gospel is. Si Pablo ay sinabi niya ang eksakto kung ano ang ebanghelyo. Buksan natin ang Biblia uli. Ano po? Okay. Bible po tayo. Sa 1 Corinthians 15 po tayo. Okay. 1 Corinthians 15. Okay. Verse 1 tayo. 1 Corinthians 15, verse 1 hanggang 5. Ito pong sabi. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Sabi niya, no? Ngayon, ipinatatalastas ko. Ibig sabihin na ipinapatalastas, ipinahayag ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Yan ang sabi ni Pablo, no? Pinatapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya namang ninyong pinanatilihan. Okay, sabihin, nung marinig natin ang salita ng Diyos, nanatili tayo, na naniniwala, at ito na yung kaparaanan ng tayo ay nagpapatuloy sa ebanghelyo ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan. Okay, by which also ye are saved if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung mataga ninyong iingatan ang salita ipinangaral ko sa inyo, maliban na lang kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin ni Pablo rito, kung totoong naborn again ka, kung totoong sumampalataya ka, dapat nagkakaroon ito ng kabuluhan sa iyo. Okay? Yan po yan. Mahalaga ito sa iyo, ang ebanghelyo. Then, verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scripture. Ibig sabihin, yung ating kaligtasan ay nakabase sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ka naligtas, hindi sa sinabi ng sinuman o pinangako ng sinuman. Kaya ka naligtas dahil sinabi ng Ebanghelyo. Theologically, you are saved through the Bible, through the words of God. Okay? Yan po yan. Through the Scripture. According to the Scripture. Kaya ka nakatanggap ng kaligtasan. So, malinaw po yan. Verse 4. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Okay, no? Dati raw po tayo ay patay. Muling binuhay. Okay, no? Si Kristo ang tinutukoy dito, no? Okay, ayon pa rin sa Scripture. Ibig sabihin, nung si Kristo ay nabuhay, sa ikatlong araw, may pag-asa na. May kaligtasan na. May buhay na walang hanggan. At yun ngayon ang naranasan natin. Okay, verse 5. And that he was seen of Cephas, then of the 12, at siya ay nagpakita kay Cephas at saka sa 12. Okay, himayin po natin ang 1 Corinthians 15. Okay. Okay. Sabi ho ni Apostol Pablo, ang 1 Corinthians 15, ito raw po ang eksakto, ang tamang ebanghelyo na sinasabi niya sa atin. Okay. Sabi rito,
Si Pablo ay, notice mo na, si Pablo ay siya yung pinakakulelat na mangangaral sa New Testament, no? Siya yung huli kasing tinawag para mangaral sa mga Gentile. May mga nauna sa kanya. Si Pablo po ang kahuli-hulihang mangangaral. Okay. Okay. Si Pablo ay siya nga po ang pinakahuli sa mga apostol. Okay, no? At sinulatan niya ang Corinth. Sumulat siya sa mga kapatiran, sa mga taga-Korinto. Okay. Sabi ni Pablo, nais kong ipaalala sa inyo ang mabuting balita. Okay. Ang mabuting balita, ang Greek word po nito ay evangelion. Evangelion. Ang tawag diyan, mabuting balita, the gospel. Okay. Kapag ito ay ipinangaral, okay, no, ang tawag na sa Greek diyan ay evangelizo. Okay, evangelizo. Okay. Kapag tao na ang nangangaral, sa Greek word niyan, ang tawag diyan ay evangelos. Ibig sabihin, nag-i-evangelize ka na. Okay, tatlo po yan, no? Evangelion, evangelso, at evangelos. Okay, or evangelist. Sabi po ng verse 2. Okay, yung verse 2, ito po yung key to receive salvation. Basahin po natin yung verse 2. Ano po ang sabi? Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangangaral sa inyo. Liban na nga lang kung sumasampalataya na diniisip ang inyong sinasampalatayanan. Okay, no? May salitang kung, pasubali. Mahalaga po yung salitang kung Maliban na lamang, sabi diyan, kung hindi mo iniisip yung sinasampalatayanan, bali wala ang kaligtasan. Kaya nga mahalaga yung sinabi ko kanina, no? Dapat alam mo ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay si Kristo. Yung kanyang kamatayan, pagkalibing, at babalik na magmuli. Okay. Sa verse 3, what is the gospel? Yung nga po ay si Kristo. Excuse me po, no? Meron po tayong tinatawag na interrogative question. Ano ba yung interrogative question? Ito ay mga hamon na pagtanong. Ibig sabihin yan ay tinatanong tayo, no? Ang nagtatanong ay ang ebanghelyo. Ang salita po ng Diyos. Okay. Paano naging mabuti excuse me po, no? Paano naging mabuti ang mabuting balita? Namatay si Kristo. Ulitin ko po, no? Paano naging mabuti ang mabuting balita? Namatay si Kristo. Ano ang mabuting balita doon? Yun ang belief ng mga Hudyo. Okay, no? Kaya hanggang ngayon, naghihintay sila para sa kanilang Misaya. Kasi sa kanila, stumbling block ang kamatayan ni Kristo. Kasi paano naging Diyos yan? Namatay. Okay, no? Paano naging mabuting balita ang ebanghelyo? Namatay. Yun ang sabi ng mga Hudyo. Kaya hanggang ngayon, naghihintay sila ng Mesaya. Stumbling block sa kanila ang kamatayan ni Kristo. No? Hadlang sa kanila si Kristo. Kaya ayaw nila itong paniwalaan. Okay. Kasi nga, sa kanila, stumbling block, kasi nga ang kamatayan ni Kristo ay, sabi nila, hindi nila ito kayang tanggapin o paniwalaan. Namatay kasi. Kaya ito yung kwento na ibinaling ng Diyos sa mga hintil ang kaligtasan sapagkat tinanggihan nila mismo ang Kristo. Namatay kasi.
paano naging mabuting balita yan, iyon ang dating sa kanila. Okay? Kaya salamat tayo, matigas ang puso, ang ulo ng mga Israelita at Israel, kaya ibinaling ng Diyos ang kaligtasan sa mga hindi umabot sa atin. Ang ginamit si Pablo. Okay? So, nung marinig natin ang pangangaral ni Pablo, nakaabot sa atin ang kaligtasan. Okay. Paano naging mabuting balita doon sa cross ni Kristo? Paano naging mabuting balita doon sa cross ni Kristo? Paano? Ang sagot po, ito po. Paano naging mabuting balita doon sa cross ni Kristo? Kasi may naganap. Ano ang naganap? May naganap doon sa cross ni Kristo. Ano yon? Ito po yung tinatawag na swap, palitan. Okay? Swap. Instead na tayo ang napako sa cross, si Kristo na. Si Kristo, sinless. Yung ating kasalanan, ipinataw kay Kristo upang maligtas tayo. Sa kanya ang ating sa kanya ay ibig sabihin si Kristo ang umako ng ating kasalanan, no? Upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Dapat kasi tayo yung makasalanan eh. Si Kristo sinless eh, no? Para magkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ng swap. Okay, no? Lahat ng kasalanan natin ipinataw kay Kristo at siya na yung ipinako sa cross instead na tayo. Yun po yung mabuting balita para sa atin. Okay, naintindihan natin yan? Yan po ang ibig sabihin niyan ng nagkaroon ng swap. Buksan po natin ang 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5. Okay. Verse 21. Okay, ito po, pakinggan po ninyo mabuti. Napakaganda po nito. For he had made him to be sin for us. He knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Ang ganda po, no? Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, ang tingin sa atin ng Diyos Ama, banal. Nang dahil kay Kristo. Kasi yung kasalanan natin, inilipat kay Kristo. Yung kabanalan naman ni Kristo, inilagay sa atin. Okay. Yun po yung sinasabi. Kaya nga kung sino mang mananampalataya, maniniwala kay Kristo, ay magkakaroon ng kaligtasan. This is the assurance of salvation. Ulitin ko po, napakaganda, no? Yung kasalanan natin, ipinataw kay Kristo sa cross ng Kalbaryo. Yung katuwiran at kabanalan ni Kristo ay inilagay din sa atin. Nagkaroon ng swap. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, banal. Okay. Yan po yan. Ayaw at sa gusto mo. Makasalanan ka, gumagawa ka ng kasalanan, banal ang tawag sa iyo. Could you imagine that? Yan ang kagandahan ng mabuting balita. Okay, no? Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Kristo ay itinuring na makasalanan. Tayo naman ay itinuring na matuwid ng dahil kay Kristo. Ito ang mabuting ebanghelyo ng kaligtasan. Ito ang mabuting balita na dapat nating panampalatayanan. Ito yung kaligtasang tinanggap natin at wala tayong ginawa. May ginawa ka ba para sa kaligtasan mo? Wala. Kinuha nga ni Kristo eh. Okay, no? Kinuha niya. Nung kinuha niya, ligtas ka na, niligtas ka. Tinawag ka pang banal. Yan ang ebanghelyo, mga kapatid. Alam niyo po, nung dati po ako ay nagpapastor noong bago-bago pa,
Pag naririnig ko tong aral na to, umiiyak na ako. Ngayon, hindi na ko na kayang umiyak eh. Nagagalak na ako. Natutuwa na ako. Dahil si Kristo dahil sa Kanya, natanggap natin ang kaligtasan. Okay? So, napakaganda po ng ating aralin na ito. Okay. Ito yung sinasabi ni Pablo na pinaka-importante, pinakamahalagang aral na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Okay? Si Kristo na ipinangaral naman niya sa Korinto. Okay, no? Yun ang sinasabi ni Pablo. Importante ang ebanghelyo na ginawa ni Kristo. Nagkaroon ng swap, pagpapalit. Okay, no? The gospel of Christ is the most important na naganap sa kasaysayan ng pagliligtas ng tao. This is the most important, very important. No? Kaya nga pag inaral po ninyo, lagi ko sinasabi, kapag inaral po ninyo ang Biblia, ang buong Biblia ay ang sentro po ng pagliligtas ni Kristo. Sa Genesis pa lang ho, nung nag-fall ang tao sa kasalanan, kumilos na ang Kristo. Hanggang Revelation yung kumikilos ang Kristo. Patuloy siyang nagliligtas. Hanggang ngayon po, nagliligtas pa rin. Yan po yan. The whole plan of salvation and redemption ay nasa Biblia. Genesis to Revelation. Nagsisimula na ho yan noon pa. Okay? Si Kristo namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. May buhay na walang hanggan na tayo. Okay. Take note, mga kapatid. Pakinggan din yung mabuti ko sasabihin, ano? Si Kristo namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Okay, ibig sabihin, may buhay na walang hanggan na tayo. Kaya, listen very carefully. Kaya, si Satanas, wala na siyang kapangyarihan sa atin. Bakit? Pag-aari ka na ng Diyos, ligtas ka na, may buhay na walang hanggan ka na, iniingatan ka na ng Ama, ng Triune God. You have eternal life, covered by the blood of Jesus Christ. Okay, sealed by the Holy Spirit. Kaya si Satanas, wala siyang kapangyarihan sa atin. Oh, mawawala pa ba ang kaligtasan mo? Malabo. Okay? Napakalabo nang mawala ang kaligtasan natin. Yan ang ebanghelyo. Okay. Ulitin ko po, no? Si Kristo namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. May buhay na walang hanggan na tayo. No? Ligtas na tayo. Kaya si Satanas, wala na siyang kapangyarihan sa atin. Meaning, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, may buhay na walang hanggan, paano pang magkakaroon ng kapangyarihan si Satanas sa iyo? Yun ang sinasabi ng ating binasa sa 1 Corinthians 15, no, sa verse 3. Ang ating kaligtasan ay ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, pinagtitibay ng salita ng Diyos na ikaw ay ligtas. No? Tinatayuan ng salita ng Diyos na ikaw ay ligtas. Matibay yan. Paano yan mawawala? Okay? Nakasulat din niya sa Isaiah 53. Okay, balik tayo ng ating teksto, 1 Corinthians 15. Yung verse 4, sabi diyan, inilibing siya. Ito po ay, ang tawag po diyan ay verification. Nakatunayan siya ay namatay. You know, sa atin, no, dito sa lupa, kapag namatay tayo, kumukuha ka ng permit sa munisipyo. Yung death certificate, nakatibayan na namatay ka o may namatay. Si Kristo ay namatay, verification po yun eh. No? Ibig sabihin, nung siya'y nabuhay, this is also a verification.
Namatay, verification, no? Tiniyak yung kamatayan ni Kristo. Nabuhay, tiniyak yung pagkabuhay ni Kristo. Verification pa rin ng Panginoong Yesus. Yung resurrection, verification pa rin. Bakit? Nagpakita sa 12, tapos sa 500. Verification po yun. Ang tawag po roon. Ito rin ang katayuan, o ito rin po yung ito rin ay ang tayo din na tayo rin daw po ay bubuhayin na magmuli. Ito yung katibayan na tayo raw po ay bubuhayin ding muli. Okay, no? Yung kamatayan ni Kristo Jesus na-verify. Ha? Yung kanyang pagkabuhay na verify. Yung resurrection. Ibig sabihin yan, tayo rin na mananampalataya ay bubuhayin. Okay. Malinaw po yan sa inyo. Okay. Verse 5, sa ating binasa sa 1 Corinthians 15, nagpakita siya sa 12, katibayan na siya ay buhay. Verification po ang tawag dyan. Okay. Again, muli magandang gabi sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Tawa na buksan yung ating kaisipan, ang puso, ng ebanghelyo na ating tinanggap ay tunay at makapangyarihan, nagbigay ng buhay na walang hanggan. At ito ay matibay. Okay, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, theologically, we are saved by grace. Through faith in Jesus Christ alone. Napakaganda po niyan. So, God bless po sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Nawa ay napagpala po kayo. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito na muli kami ay natuto, nakapakinig ng iyong aral at naging matibay ang aming pananampalataya. Nawa ay na-data ito sa aming puso at isipan at maging kalasag ng aming pananampalataya at pagkilala sa iyo. Ama, salamat po ng marami. Ingatan po ninyo ang inyong mga anak, ang mga tagapakinig. Pagpalain sila sa kanilang mga buhay at tagpuin ang kanilang pangangailangan. Ay layo rin sila sa lahat ng uri ng kapahamakan, amang banal. Pagpalain nyo sila, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. God bless po. Muli, don't forget, subscribe, follow, and share, and like. Gayon din po sa YouTube, no? Yan, i-subscribe po ninyo. So again, salamat po sa ating lahat. At pagpalain po kayo ng Diyos. Amen. Istorbo na itong ahal na ito.